Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago mo na lamang po ako sa pangalang Leo. Kung may isang lugar Kuya E na babalik-balikan ko ng paulit-ulit, yun ay ang Baguio. Hindi lang dahil sa malamig na simoy ng hangin o sa makulay na tanawin, kundi dahil sa isang gabi ng Pebrero, doon ko siya nakilala. Ang tinutukoy ko ay si Elijah. Nagsimula po ang lahat sa isang simpleng insidente sa Session Road. Naglalakad ako noon, suot ang makapal kong jacket, habang yakap-yakap ang isang tasa ng mainit na kape. Galing ako sa isang maliit na art exhibit sa isang cafe, kung saan nagbabakasyon lang akong mag-isa. Gusto ko sanang lasapin ang katahimikan, ngunit hindi ko inaasahan na isang banggaan ang magpapabago ng aking paglalakbay. "Uy, sorry!" Bulalas niya nang matabig niya ang aking braso. Muntik nang tumapon ng kape ko, pero mas nagulat ako nang makita siya. Maputi, may kulot na buhok at may ngiting kayang tunawin ang lamig ng Baguio. May bitbit siyang sketchpad at halatang nagmamadali. "Okay lang," sagot ko. Pilit kong pinipigilan ang pamumula ng pisngi ko. "Sigurado ka?" tanong niya. Bahagyang nakakunot ang noo. "Baka naman nasaktan ka." Umiling ako. Mas nasaktan yata yung kape ko. Napatawa siya. "Ako nga pala si Elijah." "Leo," sagot ko naman at doon nagsimula ang kwento namin. Naglakad kaming dalawa. Para bang natural lang na sumabay siya sa akin, Kuya E. At napag-alaman kong isa siyang artist at kasalukuyang nagdodrawing ng iba't ibang tanawin ng Baguio para sa isang personal na proyekto. "Ikaw?" tanong niya habang hinihipan ang kanyang kamay upang labanan ng lamig. "Freelance writer," sagot ko. "Nandun ako para maghanap ng inspirasyon o nandito ako para maghanap ng inspirasyon." Ngumiti siya at sinabing, "Mukhang nahanap mo na." Napatigil ako, tiningnan siya, pero nakatingin lang siya sa harapan. Kunwari, walang ibig sabihin yung sinabi niya. Pagdating namin sa Burnham Park, doon kami naupo sa isang bench. Pinagmamasdan ng mga ilaw na sumasalamin sa tubig. Napag-usapan namin ang aming mga pangarap, ang mga bagay na gusto naming gawin at ang takot na kinaharap namin sa buhay. Ako, takot akong hindi maging sapat. Sabi niya, nakatingin sa kanyang sketchpad. Takot akong hindi nila makita ang halaga ng sining ko. Tahimik akong nakinig, naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ako naman, sagot ko, takot akong hindi mahalin ng buo. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita pero sa kapagitan po ng katahimikan, Kuya E, parang may lihim na nauunawaan. Simula noon hindi na kami nagkahiwalay. Sinamahan ko po siya sa pagdodrawing sa iba't ibang sulok ng Baguio. Botanical Garden, Mines View Park, Tamawan Village. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting napupuno ng kulay ang mundo ko. May isang hapon sa Camp John Hay na hindi ko malilimutan. Nasa isang picnic table kami at abala siyang nagdodrawing ng tanawin. Ako naman kunwari nagbabasa pero palihim siyang pinagmamasdan. "Seryoso kang magbasa o ako yung binabantayan mo?" tanong niya. Hindi ko inaalis ang tingin sa papel. "Ang kapal mo rin ano?" biro ko. Pilit na itinatago yung pamumula ko. Ngumiti siya at itinaas ang sketchpad niya. "Para sa'yo to." Napamulagat ako. Isang sketch ko. Nakatitig sa malayo, may hawak na libro. "Ang weird ko ba?" tanong niya na parang biglang nahihiya. Umiling ako. "Hindi. Ang ganda." Ngumiti siya at sa sandaling yun, alam kong may kakaiba na sa nararamdaman ko. Noong gabing bago ako umalis pabalik ng Maynila, niyaya niya ako maglakad ulit sa Session Road. Malamig ang hangin at ramdam ko ang bigat ng mga oras na lumilipas. "Dadalhin mo ba yan?" tanong niya.
tinutukoy ang sketch na ibinigay niya sa akin. Oo naman, sagot ko. Tahimik lang kaming naglakad hanggang sa mapadpad kami sa isang maliit na cafe. Naupo kami sa isang mesa sa sulok, tila parehong nag-iipon ng lakas ng loob upang may sabihin. Leo, tawag niya sa akin. Seryoso ang muka. Kung may pagkakataon ba, babalik ka ba? Napatingin ako sa kanya. Oo, sagot ko. Walang pag-alinlangan. Napangiti siya. Ngunit may halong lungkot ang mga mata niya. Ako ang unang bumasag ng katahimikan. Elijah, gusto kita. Napatigil siya. Matagal siyang hindi nagsalita at nagsimula na akong kabahan. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang sagot sa mga mata niya. Matagal na. Sagot niya, matagal na kitang gusto, Leo. Kinabukasan umalis po ako ng Baguio, Kuya E, dala ang sketch niya, tang pangalang Pangakong babalik ako. Bumalik nga ako. Paulit-ulit. Hanggang sa isang araw, hindi na ako umalis. Ngayon magkasama kaming dalawa sa isang maliit na apartment, malapit po sa Session Road, Kuya E. Siya, patuloy na gumuguhit. Ako naman, patuloy na nagsusulat. At sa bawat umagang nagigising ako sa tabi niya, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. At sa bawat hamog na bumabalot sa Baguio, sa kabila ng lamig, may init na bumabalot sa aking pagkatao at sa aking puso. Siya yun, si Elijah, ang lalaking nakilala ko sa kislap ng hamog at ang lalaking mamahalin ko sa habang buhay. Yun no, marami na naman mapapasana all sa kwento mo, Leo at Elijah. No? Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwento. Napakaganda naman ang pag-meet. Kumbaga, yung tadhana talaga yung mga nagdadala. No? Nag-solo travel ka, tapos may nakilala ka, tapos nagka-mabutihan kayo, nagkaaminan kayo. Muli, congratulations, Leo and Elijah. Muli, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta, dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.